career as third class trainee. So when I graduated in the training as second class trainee, I was assigned in Sulu again in the 10th Infantry Battalion in Patikol, Sulu, Danag, Patikol, Sulu. So ay noong panahon na yon, doon nangyari na massacre si General Bautista, yung division commander noon ng 1st Division sa Busbos, Hulo-Sulo. Pero ang nangyari doon sa Danag Market. So we as the striker, steady battalion, yung steady on battalion, 10th Infantry Battalion, kami ang striking force noon. Although ang nakaperimeter doon sa area na yon is 18 Infantry Battalion under Colonel Sinay. So nangyari na may hindi inaasahan, nagkaroon ng bakbakan doon sa area na yon. Kami po ang nag-reinforce doon under my battalion commander, Colonel Fortunato Dilasa. Ano po nangyari noon, sir? Patay si General Bautista dahil ang pangyayari sana yon ay mag-surrender si si Commander Osman, si Sali, yung former commander ng MNLF sa Hulo. So may engagement kayo, sir? Sa daanan pa lang may engagement, pero nung una from 9 to 12 ang nag-i-engage doon is the 18th Infantry Battalion with the other forces na andon. Kasi lahat naman yung nag-attend ng party na yun, nung surrender sana ni Osman Sali, ay wala na. Massacre na talaga. So saan ang daanan mo doon dyan na kumbaksat? Kayo na-engage kayo? Na-engage. Pagka-reinforce namin, on the way kami sa area ng engagement, binabanatan na kami. Ano ginawa ng ang ginagawa namin, sakay ng APC, drop, takbo na naman, sakay, drop, hanggang sa naabot namin yung meeting engagement na nadatngan na namin doon na patay na si late General Bautista. Yung enemy, saan yung enemy, sir? Yung enemy, yung ibang enemy, andun na rin yung mga cadaver na yung patay. Pero withdrawal na sila noon dahil sa bombardment ng canyon ni General Canyiso, our brigade commander, 103rd Brigade before. Ano pa pang mga combat experience? Sa massacre again in Pata Island and yung 31st Infantry Battalion, April 13, 1981. Ano po nangyari doon? Pwede makinto? Parang hindi maganda yung usapan nila dahil ang punta sana ng 31st doon is mid-cap. Mag-mid-cap sila doon. May info ata na mali doon sa mga civilian na parang kuwan ba. So hinostage nila si Colonel Saldua, yung battalion commander ng 31st IB. Then nagkaroon na ng pukpukan, naghalo-halo na, more than 120 ata yung patay na sundalo ng 31st IB. Kami na naman ang first na nag-reinforce doon. Pag-reinforce namin, namatayan kami doon sa dagat dahil wala ka man ibang maneuveran kundi frontal attack talaga. So noon, ang 10th IB is under Colonel Rodolfo Lorayes. So ang ginawa namin, mortar bombardment, din beach landing kami. Galing kayo Dagat kami. Nagsakay kami ng commercial vessel na FISA, yung nagbibiyahe ng from Hulo to Zamboanga. Yun ang ginamit namin.
Pagdating nyo sa beach landing, sir, anong ginawa maneuver nyo? By kuan yun, by platoon kasi dami mang kalaban. Sa batalyon kuan kami. Platoon. Saan naka-stay yung kalaban dyan? Sa gilid ng beach. Kami sa dagat kami galing. So habang binobomba ng mortar, uma-assault kami. Assault yung isang platoon, drop, wave by wave ang ginawa namin. Kuan na, suicide na para makuha lang namin yung gun eh. Wala man ibang paraan. Kasama namin nun yung mga taga Mountain Province, yung inorganize ni General Morales, Lieutenant Morales pa noon, General Ricardo Morales, yung kalimutan ko anong unit yun, reconnaissance unit yun ng 1st Division eh. Puros Highlander ang tao doon, taga Mountain Province. So anong combat experience hindi mo makalimutan, sir? Ang combat experience ko nung dalawa kami ni General Lim na na-wounded ako, na we are only 28 na under ni General Lim noon, na Danilo Lim, kapitan pa na, no, first lieutenant pa. Siyang si Ipareyo pala, Ipareyo. Forward Reconnaissance Unit. So, si General Lim matapang na tao, matapang na opisyal. Although one half na sa amin ay wounded na, wiya na. Saan nangyari yun, sir? Sa Karawan. Saan yun? Karawan sa Indanan, Sulu. Ano pong kalaban nyo? MNLF din. So anong ginawa niyong maneuver? And puros ranger man kami nun, ranger concept na ang ginawa namin. Din hanggang nakuha namin yung high ground, mayroon din kaming supporting effort na 33rd IB. Nagtagal ang labanan 6 hours at akala ko wala na akong kanon. Talagang hindi ko na mabuhay pa ako. Saan banda yung kalaban, sir? Pwede yung i-paano yung kalaban? Sa Ang tropa din ninyo? mga 50 meters lang ang layo ng kon namin. Pero parehas maganda man din yung posisyon. Although disadvantage kami dahil low ground. So ang ginawa namin, may high ground man doon. Hinay-hinay kami na nagmamaneuver doon para ma-occupy namin yung vantage position. Nung ma-occupy namin yun, stay put na kami, defensive na kami. Hanggat dumating na yung mga reinforcement namin. Pero 6 hours muna na bakbakan. Halos Sir? dito ko sa hita. Dito sa hita ko. Nagmamaneuver ka, sir? Oo, nagmamaneuver. Tumatakbo ka, sir? Hindi, first na wala pa kaming, pero nung magmaneuveran na dahil dyan sa Sulu kasi, pintakasi ang laban din. Ano yung pintakasi, sir? Pagka noon 1970s, basta may marinig na ng putok kasi under influence pa ng MNLF yung mga civilian sa Sulu. Wala pa tayong kwan doon na sa atin yung civilian, pag ganyan pa yung civilian. So yung mga armed group nandyan sa barangay, pagka narinig yung putok, dahan-dahan na sila tumutulong yan. So sa isang barangay, kaya limbawa may 10 na baril dyan, ang kalaban mo 50, ilang barangay yan sa isang kwan, mag times 10. So yung 50 maging 150 versus isang platon lang or 2 platon. Ayun ang hindi ko makakalimutan na experience ko. So ano ang ginagawa ng tropa nyo, sir, para ma-counter yung pintakasi nila? Kung minsan maramihan na ng tropa. Maramihan na ng tropa kasi, pero kami noon basta
bakbakan na, pak, search, withdraw, maneuver, pak, search, withdraw, maneuver. Yan ang ginagawa namin. Kasi kung mag-stipot ka, ma-encircle ka kaagad sa dami ng kalaban noon. Hindi pa nagsusurrender si Osman Salih. Ito si Chairman Normiswari. Wala ka Marami ba pa. experience sir, sa kwan, sir? Sa Christian area na laban? Dito sa dito lang sa Zamboanga del Norte. Pwede mo lang maikwan mo, sir? Dito Saan sa ba Malindang sa Maramara Complex. ano bang laban Report doon sa us. sulod sa Kasamalindang, sir? Din yan. Anong Mas- diferensya nila, sir? Ang NPA hindi nag-iistipot. Maswerte na kung yung isang oras na mag-istipot sila. Mag-istipot lang sila kung nakakakon sila. Halimbawa sa ambos, kung sila ang nag-initiate ng ambos, yan, magtagal sila. Pero kung meeting engagement or engagement lang na nagkakita, nagbakbakan, hindi sila tumatagal. Hindi katulad ng Muslim na hanggat may bala, lumalaban sila. So ano naman yung kwento doon sa Malindang, sir? Sa Malindang noon kasi malakas-lakas pa ang kwan dyan. Yan ang kampo ng Western Mindanao Regional Party Committee. Yung kwento yun kasi, sir. Late 1980s yan. Mga 1987, ganyan, 86. Saan yung tropa niyo, sir? Saan yung kalaban niyo? Sa Malindang. Nasa gilid ng creek. Tapos, Kami, papasok. Bakpakan kami, pero walang nahagip sa amin. Yun lang ang labanan na kuwan ko sa NPA. Halos lamang man kami noon kung may info. May info ng civilian nandyan. May intelligence information. Ni-strike lang namin. Pero yung na-experience ko sa nabakbakan sa NPA, yun lang pinaka-kuwan ko. Kasi training NCO ako noon sa First DTO. Ang dinadala ko noon yung ISROC, Scout Ranger Orientation Course. May TIS mission pa man sila noon. Kaya yun akong nagdadala as training NCO. So, kasama ko rin yung mga training staff, mga EI, para masupervisean namin yung mga estudyante. Yun lang ang experience ko sa NPA. Sa Luzon, hindi pa ako napalaban sa Luzon. Hindi man ako ganong na-assign sa Luzon. sir, as a training engineer, sir, kung ikumpara mo yung stroke nun at saka jamok yun, sir, anong masasabi mo? Sa training halos parehas din, pero mas kuan kasi kung may experience yung bagong recruit na sundalo sa labanan, katulad yung itis mission mo sila, may experience nila lang yung ano ang gagawin sa field, paano mag operate, ganyan. Para pagdating sa batalyon, hindi na nahirapan yung unit na pupuntahan nila kung halimbawa sa training. Sa yung mga CS na bago natin, yung mga private. Pagdating sa batalyon, hindi na mahirapan yung unit na kuwan sa kanila, mag-deploy. Kasi kung minsan galing sila sa training, dispatch ka agad sa batalyon. Pagdating sa nangangapa sila kung anong gagawin nila sa field. Akala nila training pa yun eh. So mas maganda may experience sila or ititis mission yung jamok din. Yung balikan natin yung massacre, sir. So, paano may dito ba yun, sir? Paano bakit umabot ng 130 ba yun? 120. Kung na yun, halo-halo pati civilian na yun yung nangyari doon. Paano
Ano nangyari sir? Bakit umabot sa mga ganun? Kuan, kasi yung kalaban, nakapwesto na. Yung mga sundalo, siyempre, hindi pa aware na kuan sila, naka-formation. Naka-formation yung sundalo. Bigla silang binanatan ngayon. Kasi yung battalion commander, naka-hostage. Ang totoo, naka-hostage yung battalion commander noon. Hinostage na ng kalaban bago binanat. Anong unit mo sir? 31st IB. Kasi under pa nun ni kanyan eh. Salduar ba? Hindi ko lang makan, Salduar. Yung dental officer atin. Ang mission nila doon ay mag medcap ata. Semo ba? Semo. Parang may nagkuan ba? Nag-tridor na nagbigay sa info doon sa mga kuan na ganito siguro. Ang pagkakalam ko, yun man ang info na baka pasurrenderin kayo yung mga sundalo na yan. Yan. So, inunahan sila ng mga kalaban ngayon. Na imbis na maganda sana yung nung kuan ng military doon na maggamot ng mga may sakit, tumulong.